Magandang araw. May kaya sa buhay sina Rufa. Nag-iisa lang siyang anak, kaya naman lahat ng maibigan niya ay ibinibigay ng kanyang mga magulang. Close naman siya sa kanyang parents. Pero hindi niya magawang ipakilala sa kanila ang matagal na niyang nobyo na si Jason. Kahit kasi may stable job na ito, ay mahirap lang ang binata. Kaya naman ito ang inaalala ng dalaga. Alam mo, love, promoted na ako. Supervisor na ngayon ang boyfriend mo. Nakangiting balita ni Jason kay Rufa habang nasa park sila. Congratulations, love. I'm proud of you. Sagot naman ni Rufa sa nobyo. Lahat ng pagsisikap ko para sa'yo. Para sa future nating dalawa. Sana, Rufa, pakilala mo na ako sa parents mo. Para doon na lang ako dadalaw sa inyo. Malambing na sabi ng binata habang nasa park sila ng dalaga at magkahawak kamay. Maghintay pa tayo ng kaunting panahon, Jason. Kinakabahan kasi ako eh. Baka tumutol sina mama at papa sa relasyon natin. Sagot naman ng dalaga. Bakit? Dahil ba mahirap lang ako? Rufa, may maayos naman akong trabaho at talagang mahal kita. Handa rin akong magsikap ng husto. Mabigyan ka lamang ng magandang buhay balang araw. Paliwanag ng binata sa dalaga. Alam ko naman yun. Kaya lang, hindi mo kasi kilala sina mama at papa. Ayokong mapagsalitaan kanila ng masasakit. Kaya sana, sumempo muna tayo. Sagot naman ng dalaga sa binata. Nanaig nga ang pasya ng dalaga. Hindi muna niya iniharap ang binata sa kanyang mga magulang. Inunawa na lang siya ni Jason. Minsan, kinausap si Rufa ni Linda at Rigor, ang mga magulang ng dalaga. Rufa, huwag kang magpapagabi mamaya ha? Sabi ni Linda, ang mama ng dalaga. Bakit po mama? Tanong naman ng nooy paalis ng dalaga. May bisita tayong darating, anak. At gusto naming makilala mo sila. Sagot naman ni Rigor. Sino po yun? Tsaka, bakit niyo po ako gustong ipakilala sa kanila, Papa? Mama? Nagtatakang sabi ng dalaga. Ang darating nating bisita ay si Kumadring Juana at ang anak niyang binata, si Lambert. Sabi naman ni Linda na nakangiti sa anak. Ibig naming magkalapit kayo ni Lambert, anak. Dahil siya ang gusto naming mapangasawa mo. Ho? Pero Papa, Mama, hindi ko po kilala ang taong yun. Hindi ko po siya mahal. Tanggi ni Rufa, sabay tingin sa kanila. Matututuhan mo rin siyang mahalin, anak. Mabait at responsable si Lambert. At may kaya rin sila sa buhay. Kaya siya ang napili namin para sa iyo. Tama ang papa mo, anak. Kay Lambert, hindi ka maghihirap. Basta, maghanda ka na lang mamaya. Pagtatapos ni Linda at Rigor na mukhang hindi na magbabago pa ang pasya. Dahil masunuring anak ang dalaga, sinunod niya ang kanyang mga magulang. Maaga itong umuwi at maayos na hinarap ang mag-inang Juana at Lambert. Ngunit wala namang epekto sa kanyang puso
ang pagkakakilala nila ni Lambert. Dahil sa puso niya, iisang pangalan lamang ang nakasulat. At yun ay ang pangalan ni Jason. Ipinagtapat naman niya ang lahat sa katipan. Yan pala ang dahilan, kaya malungkot ka. Sabi ni Jason na nasa tabi ni Rufa. Gusto nila na ipakasal ako sa Lambert na yun. Pero ayoko naman. Rufa, kung ipakilala mo na kaya ako sa mga magulang mo, para naman malaman nila na may nobyo ka na. Malay mo, baka magbagong pasya nila kapag nakilala na ako. Pakiusap naman ng binata sa dalaga na may nagsusumamong mga mata. Napagkasunduan nga nilang ipakilala na ang lalaki sa mga magulang ni Rufa. Umaasa ang dalaga na magbabago pa ang pasya ng parents niya. Kaya naman noong ding araw na iyon ay iniharap ng dalaga ang binata kina Linda at Rigor. Kahit may kaba ay pinalakas ng pag-ibig ni Jason ang loob ng dalaga. Nang makarating sila sa bahay ni Rufa, ay marahang pinaupo ni Rufa sa sala si Jason. Matapos yon, ay tinawag na niya ang mga magulang at ipinakilala ang binata bilang kanyang nobyo. Kaya lang, hindi kami makapapayag ng lalaking ito ang magiging asawa mo, Rufa. Galit na sabi ni Rigor. Hindi siya bagay sa'yo, anak. Tugtong naman ni Linda habang palipat-lipat ng tingin kina Rufa at Jason. Mama, Papa, si Jason po ang mahal ko. Nasa kanya po ang mga katangian na gusto ko sa isang lalaki. Naiiyak namang sabi ng dalaga sa mga magulang. Sir, Ma'am, alam ko pong mayaman kayo. Mahirap lamang ako. Pero ibig ko pong malaman nyo na tapat po ang pag-ibig ko sa inyong anak. At handa po akong gawin ang lahat upang mapaligaya at mabigyan siya ng magandang buhay. Mahinahon at seryosong sabi ni Jason kina Linda at Rigor. Ngunit hindi nagbago ang pasya ng mag-asawa. Sa halip ay, umalis ka na, lalaki, at huwag ka nang babalik dito. Galit na taboy ni Rigor. Papa, huwag naman po kayong ganyan. Awat ng dalaga sa ama. Tumigil ka nga, Rufa. Pabayaan mo ang papa mo. Alam namin ang ginagawa namin. Galit na awat naman ni Linda sa dalaga. Pero mama, si Jason po ang mahal ko. Si Lambert lang ang makapagbibigay sa iyo ng maginhawang buhay. Hindi ang hampas lupang ito. Sabi naman ni Rigor habang dinuduro ang nalulungkot na si Jason. At kung si Lambert ang makakatuluyan mo, sa Amerika na kayo titira dahil may business siya doon. At wag matigas ang ulo mo, Rufa, ha? Sundin mo na lang kami. Pagtatapos ni Linda, sabay tayo upang paalisin si Jason. Bagsak ang balikat na umalis ang binata. Mula noon, ay nahirapan ng magkita sina Rufa at Jason. Kasi naman, Rufa, mula ngayon, hindi ka na papasok sa trabaho mo. Sabi ni Linda na labis ikinagulat ng dalaga. Pero bakit po, Mama? Simple, dahil ikakasal na kayo ni Lambert. Para mas maasikaso mo ang kasal ninyo. Sagot naman ni Linda sa anak. Kinuha rin nila ang cellphone ng dalaga. Kaya naman labis-labis ang kalungkutan ng magkatipan.
Mula noon, naging tamilmil na sa pagkain ang dalaga. Heto na ang pagkain mo, Rufa. Ako nang nagdala dito sa kwarto mo. Ayaw mo na naman daw kumain, sabi ng katulong natin. Sabi ni Linda sa nalulungkot na anak habang marahang inilalapag sa mesa ang mga dalang pagkain. Wala po akong gana, Mama. Malungkot namang sagot ng dalaga. Bakit ka ba nagkakaganyan, Rufa? Di ba sinabi na namin sa'yo, kalimutan mo na ang Jason na yon. Hindi siya bagay sa'yo. Ilulubog ka lang niya sa hirap. Galit na paliwanag ni Linda habang nakatayo na sa harap ng anak. At sumagot naman ang dalaga, bakit po ba hindi ninyo kami maunawaan? Umibig din naman po kayo, Mama. Luluhang sabi ni Rufa. Tumigil ka. Tamang lalaki ang inibig ko. Kaya naman maginhawa tayo ngayon. Alin, kung pumili ako ng hampas lupa, o edi, hirap ka rin ngayon. Anak, makakalimutan mo rin ang lalaking yon. Sundin mo lang kami. At makikita mo, balang araw, pasasalamatan mo pa kami ng iyong papa. Inis na pagtatapos ni Linda, sabay talikod sa anak at lumabas na ng silid nito. Nang araw na iyon ay hindi muli kumain ang dalaga. Umiyak siya ng umiyak. At dahil wala nang masulingan, ay dumalangin siya sa Diyos. Diyos ko, nakikita mo naman po ang lahat. Alam mo rin po, ang problema namin ni Jason. Pakiusap naman po. Tulungan mo po kami. Ayaw po naming makagawa ng mali upang maipaglaban ang aming pag-ibig. Kaya sana po, ikaw na lang po ang gumawa ng paraan, ang tumulong sa amin. Dalangin pa niya sa Diyos. Samantala, nahinto ang pag-aasikaso sa kasal ni Rufa at Lambert. Biglang nagtungo kasi ito sa Amerika. Anong sabi ni Kumadring Juana? Bakit daw nagpunta ng Amerika si Lambert? Tanong ni Rigor kay Linda habang nagkakape sila. May asikasuhin lang daw na problema sa negosyo. Pero ilang araw lang naman daw siya doon, sabi ni Kumadre. Sagot naman ni Linda sa asawa. Ngunit hindi na nakabalik pa si Lambert dahil bumagsak ang eroplanong sinasakyan nito pauwi ng bansa. Ganun na lang ang pagkabigla ng mag-asawa nang malaman kay Juana ang malungkot na balita. Agad nilang tinungo ang burol ni Lambert. Nakikiramay kami, Kumadring Juana, sabi ni Rigor sa lumuluhang kaibigan. Salamat, Kumpadring Rigor, Kumadring Linda. Sagot naman ni Juana sa mag-asawa. Dapat pala, hindi na lang siya umalis. Sabi naman ni Linda na nakaupo na sa tabi ni Juana. Ang ipinagpapasalamat ko lang ay nakita ko pa rin ang bangkay ng aking anak. Sagot naman ni Juana sa kanila. Kumadring Juana, sino nga pala yung babaeng umiiyak sa harap ng kabaw ni Lambert? May karga pang bata. Tatakang tanong ni Rigor kay Juana. Kumpadre, siya ang
ang asawa ni Lambert. Pagtatapat ni Juana na nauutal-utal pa. Ano? Gulat at magkasabay na sabi ng mag-asawang Linda at Rigor. Patawarin niyo sana ako. Hindi ko alam na may asawa na pala sa ibang bansa ang aking anak. Nakita ko na lamang ang mga naiwan niyang papeles, kaya ko nalaman. Para namang binuhusan ng malamig na tubig ang dalawa. Ang lalaking pinili nila para sa kanilang anak, ang lalaking pinupuri nila, ay may asawa na pala. Nang makauwi ang mag-asawa, ay doon na lamang sila nag-usap. Nahihiya ako sa ginawa natin sa ating anak, Rigor. Malungkot na sabi ni Linda kay Rigor habang nasa kanilang silid. Ako man, Linda. Nasaktan natin ang damdamin niya. At nanghamak pa tayo ng ating kapwa. Sagot naman ni Rigor. Akala natin mapapabuti siya sa ginawa natin. Pala muntik na natin siyang maipahamak. Sabi pa ni Linda. Dahil doon ay nabagabag sila. At isang desisyon ang nabuo nila ng mga oras na yon. Sa kabilang dako, abot-abot din ang pagdalangin ni Jason sa Diyos. Humihingi siya ng awa patungkol sa kanilang pag-ibig ni Rufa. Diyos ko, si Rufa lang po ang maaari kong mahalin. Sana, kung pwede po, siya na lang ang ibigay niyo sa akin. Para niyo ng awa, Diyos ko. Tulungan niyo kaming malagpasan ang problemang ito. Iwanagin niyo po ang isip ng kanyang mga magulang. Lumuluhang usal ng binata. Matapos yun, ay naisip niyang muling puntahan ang bahay ni Rufa. Bahala na, pero muli niyang kakausapin ang mga magulang ng dalaga. Magmamakaawa siya kung kinakailangan. Nang magbukas ang gate ng bahay ni Rufa, ay ganun na lang ang pagtataka ng binata nang nakangiti siyang patuluyin ni Linda. Maupo ka muna sandali, Jason, ha? At tatawagin ko lang si Rufa. Nakangiting sabi ni Linda sa binata habang marahan nitong pinauupo sa kanilang sofa. Lalong nagtaka si Jason. Ganun pa man ay nanatili siyang tahimik. Rufa anak, magbihis ka at magayos. Nariyan si Jason. Nakangiting sabi ni Linda sa anak na malungkot at gulo ang buhok. Walang alam ang dalaga sa tunay na nangyari kay Lambert. Kaya naman nagtaka rin ito sa ikinilos ng ina. Ano po, Mama? Papa? Si Jason? Nasa labas? Hindi makapaniwala, ngunit natutuwang tanong ng dalaga sa mga magulang. Oo, anak. Nariyan siya sa sala. Binibisita ka. Kaya magayos ka na. Nakangiti namang sabi ni Rigor sa anak. Patawarin mo sana kami ng papa mo, anak. Nagkamali kami sa pamimilit sa iyo na pakasal kay Lambert. Mama? Sagot naman ni Rufa, nagulat sa narinig sa ina. Muntik ka na naming may pahamak, anak. Naluluhang sabi naman ni Rigor. Patay na si Lambert, anak. Bumagsak ang eroplanong sinasakyan niya pauwi dito sa Pilipinas. At doon lang namin nalaman na
May pamilya na pala siya sa ibang bansa. May asawa at anak na. Pagtatapat naman ni Linda sa anak. Patawarin mo sana kami, Rufa. Patawad, anak. Akala namin mapapabuti ka sa ginawa namin. Hindi pala. Sabi naman ni Rigor na may nagsusumamong mga matang nakatingin sa anak. Mula ngayon, hindi na kami tututol pa sa relasyon ninyo ni Jason. At hihingi rin kami ng tawad sa kanya. Pagtatapos naman ni Linda. Salamat po, Diyos ko. Salamat po. Pinagliwanag mo po ang isipan ng mga magulang ko. At salamat din po, Mama. Papa. Napakaligaya ko po ngayon. Lumuluha sa galak na sabi ni Rufa na nakayakap na sa mga magulang. Napakaligaya naman ni Rufa at Jason ng mga sandaling yon. Sa wakas ay wala nang hadlang sa kanilang relasyon at muli na silang magkakasama ng dalaga. Makalipas pa ang 1 taon, ay nagpasya na ang dalawa na magpakasal. At dahil nakita naman ang tapat na pag-ibig ng lalaki sa dalaga, ay hindi na tumutol pa sina Linda at Rigor. Walang kasing ligaya sina Rufa at Jason nang sumapit ang araw ng kanilang kasal. Kanilang napatunayan na dininig ng Diyos ang kanilang mga dalangin. Hindi pinabayaan ng Diyos ang kanilang pagmamahalan. Wakas. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Sana po ay huwag niyong kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Dear Ocean.